muli sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa atin. Siya'y mabuti, siya'y tapat. At salamat sa Panginoon sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Panibagong umaga, panibagong pagpapala, panibagong buhay, panibagong pag-asa ang pinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon. Diyos ang maparangalan sa umagang ito. Ang Diyos ang patuloy na kumilos at gumawa sa buhay po ng bawat isa sa atin. At sa umaga pong ito, tayo patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong banal na kasulatan, sabahan niyo po ako sa aklat ng mga hukom sa Judges. Samahan niyo po ako. Chapter 10. Samahan niyo po ako sa Judges chapter 10 verse 15 hanggang 16. Kaya salamat sa Panginoon. Sabi po dito, Judges chapter 10 verse 15 and 16. Sabi po dito, kaya't sinabi ng mga Israelita kay Yahweh, nagkasala nga po kami at gawin ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Iligtas lamang ninyo kami ngayon. Nang araw ring iyon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh. Kaya't nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Purihin kayo aming Diyos na tapat, mabuti, dakila. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito na kami minsan pa binigyan niyo ng panibagong pag-asa, Panginoon, panibagong pagkakataon na lumapit sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, tulungan niyo kami sa araw na ito. Kayong maparangalan, kayong madakila, Panginoon, higit sa pag-aaral namin, kayong Diyos na magsalita sa amin, kayong tumulong sa amin, kayong magturo sa amin sa umagang ito, Panginoon, patungkol sa inyong mga salita, Panginoon. Wala ibang maparangalan, wala ibang madakila, wala ibang mataas, kundi kayo lamang, Panginoon. Salamat po sa inyo. Salamat sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon sa mapagpalang umaga pong muli sa bawat isa. Salamat sa Panginoon. At purihin ang Diyos sa umaga pong ito. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ang ating tinatalakay po ay mula sa aklat ng mga hukom chapter 10. Ito po ay makikita natin sa chapter na ito, specifically dito sa binasa kong verse po, ay yung pattern ng bansang Israel. Ito rin ay pattern din naman natin kahit sa panahong ito. At mapapansin natin, hindi lamang noon, kung mapapansin natin din sa sarili natin, sa mga tao, ito'y pattern din ng tao. Ano yung pattern? Sumusunod ang bayang Israel sa Diyos, nagiging komportable, sumasamba sa Diyos-Diyosan, pinahihirapan ng kaaway, iiyak at lalapit sa Diyos, hihingi ng tulong sa Diyos, at sa huli ay ililigtas ng Diyos. Amen. Alam natin yan. Sa buhay natin, ganyan tayo. Kumikilala tayo sa Panginoon. At kapag kumikilala tayo sa Panginoon, nagiging komportable tayo. Doon sa bagay na yun, at habang tumatagal, nagiging komportable tayo, hindi tayo nakakalapit sa Panginoon. Bumabalik tayo sa ating mga kasalanan. Sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. At dito sa chapter na ito, ano yung bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon? Dahil sila nakampante, sila bumalik sa mga Diyos-Diyosan nila, sa mga pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Yun yung kanilang specific na kasalanan sa talata pong ito. At pagkatapos noon, sila babalik sa kasalanan. Ngayon naman, dahil sila nagkasala, sila papahirapan ng mga kaaway. Dahil sila lumayo sa Diyos, sumamba sila sa Diyos-Diyosan, sila ngayon ay mahihirapan doon sa kanilang mga kaaway. Bakit? Dahil hindi sila lumayo sa Panginoon, sila pahihirapan naman ng mga kaaway.
At dahil sila nahihirapan na, natatalo na sila ng mga kaaway nila, ano na ulit yung gagawin nila? Lalapit na ulit sila sa Panginoon. At dito, sa talata pong ito, sa chapter na ito, makikita natin na yung sagot ng Panginoon sa kanila. Tumugon yung Panginoon sa kanila base sa kanilang mga ginawa. Base po sa kanilang sitwasyon. Excuse po. Ano po? Mababasa natin dito yung sagot ng Panginoon sa kanila. Base dun sa kanilang kalalagayan. At yun nga, iiyak sila sa Panginoon, nahingi sila ng tulong sa Diyos. At sa huli, dahil ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin, siya ay Diyos na umiibig sa atin at ayaw ng Diyos na mayroong mapahamak sa kanyang mga anak. Anong gagawin ng Diyos? Tutulungan tayo ng Diyos. Ganoon din sa buhay natin. Ano po? Hindi tayo pinapawayanan ng Panginoon. At salamat sa umagang ito. Tuloy tayong tulungan ng Diyos sa ating pag-aaral. Dito sa Judges chapter 10, mapapansin natin, hindi lamang isa o dalawa yung Diyos-Diyosan na makikita natin na sinasamba ng bansang Israel. Mapapansin natin, ano po, dyan sa verse 7 pababa. Mapapansin natin diyan na yung iba't ibang Diyos-Diyosan ng mga bayan na kanilang sinasamba. Halos lahat, nabanggit yan. Ano po? May ipapakita nito yung kanilang lubusang paglayo po sa Panginoon. Dito sa pag-aaral natin sa umagang ito, mga binabanggit dyan na Diyos-Diyosan. Ano po? Sabi diyan, may Diyos ng mga Amonita, ano po? Baal, mga Astarot, mga Diyos-Diyosan, ang mga taga-Aram, Sidon, Moab, Ammon at Pilisteo. Dahil dito, ito po, nagalit sa kanila si Yahweh at hinayaan silang masakop ng mga Amonita at Filisteo. Ito na ngayon yung problema ng bayang Israel. Alam natin yung pattern na marami na pong pangyayaring naging katulad nito. Sila'y lumapit sa Diyos, sila'y tinulungan ng Diyos, and then sila'y bumalik na naman sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano po? Yan, mapapansin po natin dito sa umagang ito. Excuse po. Na isang bagay na pagdating sa kasalanan, ito po hindi lamang isang pagkakamali. Ano po? Ang kasalanan ay isang desisyon na ating ginagawa. At ito po ay pinipili natin. No? Ginagawa ng puso natin, at kapag tayo gumagawa ng bagay na ito ay yung naglalayo sa atin sa Panginoon. Ito po yung naglalayo sa atin sa Panginoon. Kaya kung mapapansin natin, muling gumawa ng masama ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon. At yung kasalanan na yon ay yung pagsamba nila muli sa Diyos-Diyosan. Bakit? Nakampante na sila eh. Hindi na matagal na sila niligtas ng matagal na panahon. Sila naging kampante. Bumalik na naman sila dun sa kanya nilang buhay. At ganoon din tayo sa buhay natin. Kaya tayo mga kumikilala sa Panginoon. Minsan, di tayo nakakadalo sa church. Di tayo walang prayer life. Walang pagbabasa ng Bible. Tayo nakakampante dun sa bagay na yun. Puro tayo trabaho. Puro tayo paggawa dun sa sanlibutan. At tayo nalalayo na sa presensya ng Panginoon. At dahil sa bagay na yun, minsan nagiging kampante tayo. Okay lang na hindi ako makapanalangin. Okay lang na hindi ka na makapag-devotion. Hindi ka na makalapit sa Panginoon. At yun po yung bagay na hindi natutuwa ang Diyos sa atin. Bakit? Bumabalik tayo dun sa mga bagay na tinalikuran na natin, sa mga bagay na isinuko natin sa Panginoon, sa mga bagay na nakalimutan natin na ipinangako natin sa Panginoon na tayo magpapatuloy sa Kanya, na tayo magpupuri po sa Kanya. The same, katulad ng bayang Israel, sila ulit-ulit na sumusuway sa Panginoon. At tayo din, ganun din. Tayo ay
bumabalik sa ating mga kasalanan. Kaya, mga kapatid, tulungan tayong lahat ng Panginoon na kapag tayo ay dumadating sa ganitong punto, dumating talaga sa atin, maranasan talaga natin yung totoong pagsisisi sa harap ng Panginoon. Ano po? At sa ating pagsisisi, magkaroon ng pagbabago. Talagang mabagong buhay tayo na kapag lumapit tayo sa Panginoon ay maisuko natin yung buhay natin at talagang maibigay natin sa Panginoon na, Panginoon, yung buhay ko'y para sa inyo. Ipaglilingkod ko sa Panginoon. Paglilingkod ko po sa inyo, Panginoon. Kapag dumating sa buhay natin na tayo nangako sa Panginoon, bakit? Dahil nasa mahirap ng sitwasyon, Panginoon, pagalingin nyo lamang itong pagalingin nyo, sa sarili na lamang natin, Panginoon, pagalingin nyo lamang ako, yung buhay ko'y para sa inyo. Tatalikuran ko yung mga pangit kong buhay, yung mga pangit kong ginagawa, yung mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo, Panginoon. Baguhin nyo lamang yung buhay ko, pagalingin nyo lamang ako, Panginoon, sa sakit na ito. Ano po, at minsan kapag magaling na tayo, nagiging bayang Israel na ulit tayo. Nakakalimutan na natin yung ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Tayo nakakampante. At pag dumating tayo din sa bagay na yun, katulad dito, sa chapter 10, mapapansin natin dito, parang naghalit sa kanila ang Panginoon. Ano po? Titingnan natin, parang napagod ang Panginoon sa kanila na pag nililigtas ko kayo, ay inaalis ko kayo dun sa mga mananakop sa inyo. Pero dito sa verse 11, simulan po natin sa verse 10. Dumulog kay Yahweh ang mga Israelita at kanilang sinabi, nagkasala kami sa inyo sapagkat tumalikod kami sa aming Diyos at sumamba sa mga Baal. Naminado naman po sila eh. Ano po? Verse 11. Ang sagot sa kanila ni Yahweh, nang kayo'y pahirapan ng mga Ehipsyo, Amoreo, Amonita, Pilisteo, Sidonyo, Amalekita at mga Maunita, humingi kayo ng saklolo sa akin at iniligtas ko naman kayo. Verse 13. Ngunit tinalikuran ninyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Parang dumating yung dahil nakita ng Panginoon walang totoong pagbabago sa kanila. Sa kanilang pagsingi ng tulong sa Panginoon, humihingi lang sila ng tulong sa Panginoon. Bakit? Hindi na nila kaya. Yung mga kalaban nila, sila'y nasasakop na, sila'y napapahirapan na. At madalas ganyan tayo. Lumalapit dahil tayo panatag na, kampante na tayo, hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Lalapit na lamang tayo sa Panginoon kapag talagang hindi na natin kaya. Kapag hindi na mapagaling ng mga doktor yung sakit natin. Kapag wala na talaga tayong mahingan. Kapag wala na tayong madukutan ng mga pambayad, ng mga bills, ng mga pangailangan natin. Kapag wala na tayong malapitang tao, kapag walang taong tumutugon sa atin. May mga panahon na parang walang gustong tumulong. Sa mga ganitong panahon, yung mga may hirap talaga, wala ka ng ibang malapitan kundi ang Panginoon. Talagang lalapit ka sa Panginoon. At ganito din po yung nangyari dito sa bayang Israel. Kaya lang, pinaalala na sa kanila ng Panginoon, kapag humihingi sila ng tulong sa Kanya, tinutulungan sila ng Panginoon. Ngunit, sinabi rin ng Diyos, na sila'y tumalikod at piniling sambahin yung mga Diyos-Diyosan, ng mga sinabi po kaninang bayan, mga tao. Sabi pa ng Panginoon, ito po ang tugon ng Panginoon, sa inyong mga Diyos-Diyosan kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan. Bakit? Kasi sila naman yung pinili ng bayang Israel eh. Yung mga Diyos-Diyosan, ito yung pinili ninyo, kaya sa kanila kayo humingi ng tulong. Ano pong ibig sabihin nun? Nais ipakita sa kanila ng Diyos na yung mga pinili nilang Diyos-Diyosan ay walang kayang gawin sa kanila. Kundi kapahamakan ang kayang maidulot sa kanila ng mga Diyos-Diyosang ito. Walang maitutulong sa kanila, ni pagdiligtas sa kanila, ni pagtugon sa kanilang mga panalangin na hindi kayang gawin ng mga Diyos-Diyosang kanilang pinili.
Kaya ito yung tugon sa kanila ng Panginoon. At ganoon din po sa atin. Nais ipabatid sa atin ng Panginoon sa umagang ito na yung mga kasalanan natin, yung mga bagay na pinipili natin na hindi nais ng Diyos, ay walang maidudulot sa ating mabuti, kundi kapahamakan. Katulad po nito, yung mga Diyos-Diyosan, walang kaya magligtas sa bayang Israel. Sa dami ng mga nabanggit na Diyos-Diyosan, ni isa sa kanila ay walang kaya magligtas. Ano po, sa oras ng kagipitan, walang makapagbigay ng tulong sa bansang Israel. Sa dami nila. Pero dito mga kapatid, sa ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran. Kapag nakita ng Diyos yung totoong paglapit natin sa Kanya, kapag nakita ng Diyos na talagang totoo, na kailangan natin siya, na dinidesire natin siya, ang Diyos ay wala pong pag-aalinlangan na lalapit at tutulong po sa atin. Ang Diyos natin ay mahabagin, pero siya ay makatarungan din. Ano po? Hindi natin pwedeng lokohin ng Panginoon na ngayon hihingi ka ng tulong sa Panginoon sa sunod. May plano ka na agad na pagtalikod sa Kanya. Hindi po natin pwedeng lokohin ng Panginoon pagdating sa bagay na yan. Alam ng Panginoon yung puso natin. Alam ng Panginoon yung buhay natin at magiging buhay natin. He knows our future. Alam ng Panginoon yung yung kahihinatnan mo. Kaya wala tayong ibang bagay na maaari maipagmalaki po sa Panginoon. Amen? Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Bakit? Alam ng Panginoon lahat. Hawak ng Panginoon lahat sa buhay po natin. Kaya purihin ang Diyos sa umagang ito. Ano po? Tulungan tayong lahat ng Diyos. Huwag tayong maging katulad ng bayang Israel na lumalapit lamang sa Diyos kapag hirap na tayo dun sa kasalanan natin. Kapag hirap na tayo dun sa resulta o dun sa dulot ng kasalanan natin. Lumapit tayo sa Panginoon kung ano yung nais ng Panginoon na paglapit natin sa Kanya. Sa gabi, sa umaga, mayroong panahon sa buhay natin bawat araw na lumalapit tayo sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Kita natin yung galit at pagod ng Panginoon sa kanila. Pero hindi doon nagtatapos mga kapatid. Ano po? Minsan ang paghirap ay hindi ito parusa ng Diyos sa atin. Ano po? Huwag natin isipin na kapag may mga mabibigat na sitwasyon, may hirap na sitwasyon sa buhay natin, tayo pinaparusahan ng Panginoon. Hindi po ganoon ang nais ng Panginoon sa atin. Ang nais ng Panginoon, makita natin na yung kayang tumugon sa atin ay ang Panginoon. Ano po? Ito'y paraan ng Diyos para tayo magbalik loob po sa Kanya. Hindi ito paraan ng Diyos para parusahan o pahirapan tayo. Ayaw ng Diyos na nahihirapan tayo. Ayaw ng Diyos na tayo ay nakikita niyan lumubog o nahihirapan ng lubusan. Di po ba, pag nahihirapan ng tao, lagi may paanyaya ang Panginoon sa atin, lumapit tayo sa Kanya. Amen? At isa dun sa aklat ng awit, kalimutan ko lamang yung verse, pero mababanggit doon na kahit yung mga taong nagdududa ay hindi pinapahintulutan ng Diyos na mabigo. Kahit nawawalan ng pag-asa sa Panginoon, hindi hinahayaan ng Diyos na sila'y lubusang mawalan ng pag-asa. Sila'y inaabot ng Panginoon. At salamat sa Panginoon kung sa bagay na yun, sa mga taong nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na nawawalan na ng pag-asa sa Panginoon, sila'y hindi binibigo ng Diyos. Ano pa po tayong mga nagtitiwala sa Panginoon? Ano pa tayong mga lingkod niya ng Diyos na nakikita niyang nagtatapat sa Kanya? Amen po. So talagang hindi tayo bibiguin ng Panginoon, hindi tayo pahintulutan ng Diyos na bumagsak. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon. Ang Diyos natin ay laging mabuti sa bawat isa sa atin. Kahit tayo nagkakasala, tumatalikod sa Kanya, ang Diyos patuloy tayong inaabot. Amen po. Kaya dito, makikita natin pagkatapos nung sagot sa kanila ng Panginoon ay
Pagkatapos ng sagot sa kanila ng Panginoon, mga kapatid, sila'y patuloy na lumapit sa Panginoon. Sila'y dumulog kay Yahweh. Sila'y umiyak. Sila'y talagang lumapit sa Panginoon. Umiyak ang Israel. Sabi nila daw, nagkasala kami sa inyo. Pero nakita natin yung nakakagulat na sagot ng Panginoon. Humingi kayo ng tulong doon sa mga Diyos ang pinili ninyo. Parang sinabi ng Diyos na kung sila ang pinili ninyo, bakit sa akin kayo hihingi ng tulong? Sila yung pinili ninyo, dapat sila yung magligtas sa inyo. Amen po. Hindi po ito kawalan ng awa ng Panginoon, mga kapatid. Hindi po ito kawalan ng awa ng Panginoon. Ito po yung pagtuturo sa kanila ng Panginoon. Nais ng Diyos na sila'y maging matuwid. Nais ng Panginoon na sila'y matuto mula sa kanilang mga kasalanan para hindi sila bumalik dun sa kanilang pagkakasala, para hindi maging paulit-ulit yung cycle ng kanilang buhay, na kapag tinulungan sila ng Diyos, sila'y babalik na naman. Hindi. Nais ng Panginoon matuto sila. Nakita na nila na walang magagawa yung mga Diyos-Diyosan. Nais ng Panginoon na sa kanilang paghingi ng tawad sa Panginoon, maging totoo yung paghingi nila ng tawad sa Panginoon. Gusto ng Diyos na maintindihan nila na walang ibang tagapagligtas, kundi siya lamang, ang ating Diyos na pinaglilingkuran. At ganun din sa panahon natin ito, mga kapatid, walang ibang Diyos na kaya magligtas sa atin. Kaya kung tayo nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon, tayo kumikilala sa Panginoon sa panahong ito, panampalatayahan na natin, wala na yung pagtalikod pa, wala na yung pagdududa pa sa Panginoon. Talagang magtiwala ng buong puso sa Panginoon. Amen? Buong buhay natin, ipagkaloob natin sa Panginoon. Dahil yun ang nais ng Diyos na makita sa atin. Yung nagtitiwala sa Kanya, na siya'y mabuting Diyos, na siya'y dakilang Diyos. Na talagang walang ibang Diyos na kayang magligtas sa atin, kundi siya lamang. Kung paano tinuruan niya yung bayang Israel sa bagay na ito, ganoon din po sa ating mga mananampalataya sa panahon ngayon. Maraming lumalabas na mga katuruan. Pero salamat sa Panginoon. One time dun sa amin, dahil ang church po namin ay sa Maria Paz, ang house church po namin ay pinakang katabi ng tuklong ng Katoliko. At nagba-Bible study sila doon. At narinig ko yung mga tinuturo nila patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Di naman daw nila sinasamba yung mga Diyos-Diyosan. Ito daw ay mga sinasabi nila na ang Diyos daw naman yung nag-utos ng mga bagay na ganito, na kay Moises yung sa pagdating sa mga tungkod, pagdating sa mga kirubin, ang Diyos daw yung nagpalagay ng mga bagay na ito. Kaya ito daw ay mga paalala lamang sa kanila, hindi daw nila ito sinasamba, hindi daw nila ito hindi talaga nila ito sinasamba. Pero sabi ko, biruan kami ni Pastor Ashley. Sabi ko, bakit pag nananalangin kayo, mas marami pang banggit sa panalangin ninyo na kay Maria at sa mga santo kaysa sa Panginoon? Di ko po sinabi sa kanila. Hindi, yun na lamang yung pinarating sa akin ng Panginoon. Kasi paulit-ulit lang tinuturo na hindi naman ito mga santong, ito yung mga kinikilala nila, sinasamba nila. Pero bakit kapag nananalangin sila, laging mas marami pa yung binabanggit na pangalan ng mga santo kaysa sa pangalan ng Panginoon? Ito yung hinihinga nila ng tulong kaysa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya pag may ganun silang mga Bible study, nagpipray na lang kami sa Panginoon. Tahimik na lang kami, nakikinig kami sa mga tinuturo nila at nagiging maingat kami sa mga pagtuturo namin sa Bible study. Kasi ang hirap talaga. Yung pag-atake ng kaaway, paggawa ng kaaway ay talagang tumitindi sa panahong ito. At yung mga tao ay nagkakaroon ng mga katuruan. Ang mga tao ay uhaw din naman. Kaya sa mga nagtuturo ng gano'n, sila talagang
nakikinig. At tulungan tayong lahat ng Panginoon. Bigyan pa tayo ng tiyaga ng Diyos na sa mga Bible study natin, sa mga paghayo natin. Dahil talagang kailangang marinig ng sanlibutan yung katotohanan na nais ipahayag ng Panginoon. Kailangan talagang maipahayag yung salita ng Diyos na walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoon. Wala tayong ibang dapat panalanginan. Walang ibang dapat banggitin na pangalan ng mga santo sa ating mga panalangin, kundi pangalan ng Panginoon. Bakit? Siya lamang yung Diyos na buhay. Siya lamang yung tumutugon sa ating mga pangailangan. Kaya salamat po sa Panginoon. Tulungan tayong lahat ng Diyos sa umagang ito. Ano po? Dito po magtatapos ang tunay na pagsisisi at pagbabago. Ito yung ginawa ng bayang Israel kung bakit sila ginawang tulungan ng Panginoon. Yung binasa kanina, talatang 15 to 16, kaya't sinabi ng mga Israelita kay Yahweh, nagkasala nga po kami at gawin ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Iligtas lamang ninyo kami ngayon. Nang araw ring iyon, inalis nila ang kanilang mga Diyos at muling naglingkod kay Yahweh. Kaya't nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Excuse po. Nakikita natin dito yung pagbabago. Nagbago yung lahat. Tinanggal nila yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, yung Diyos-Diyosan. Tinanggal nila. At bumalik sila sa Panginoon. Ano po? Bumalik sila sa paglilingkod nila sa Panginoon. Kinilala nila ang Diyos bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Na walang ibang makapagliligtas sa kanila, kundi siya lamang, si Yahweh na kanilang nilapitan. Kaya kapatid, dito makikita natin kung gaano ang kapangyarihan ng Panginoon, kung gaano katindi, at kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Siya talaga yung buhay. Amen. Bakit? Siya yung tumutugon. Siya yung nakikita nilang, sila yung last source nila eh. Sa Panginoon yung last source ng bayang Israel. Na kapag itong mga Diyos-Diyosang ito ay hindi tumugon sa kanilang mga panalangin, lalapit sila sa Diyos. Alam nila kung sino yung Diyos na buhay na kayang tumulong sa kanila. Kaya lamang sila'y bumabagsak. Sila'y nagkakasala at bumabalik. Pero ang nais ng Panginoon sa atin kapag tayo humingi ng tawad sa Panginoon, humingi ng tulong sa Panginoon, magkaroon ng pagbabago sa buhay po natin. Talagang maging totoo yung paglapit natin sa Panginoon at maging totoo yung pagbabago natin. Maging totoo yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Ano po? Napakagandang basahin ng isang parte. Sa ibang salin, hindi na matiis ng Panginoon ang paghihirap ng Israel. Ganoon din po sa atin. Ano po? Hindi tayo matiis ng Panginoon kapag nakikita ng Diyos na talagang totoo yung paglapit mo sa Kanya, totoo yung pag-iyak mo sa Kanya. Ang Diyos, hindi tayo kayang tiisin. Ang Diyos ay patuloy na tumutugon sa atin. Ano man yung kailangan natin, binibigay ng Diyos. Panginoon, wala na kaming pambayad sa ganito. Panginoon, kailangan namin ng kagalingan kay ganito. Nakikita ng Panginoon bawat panalangin natin, bawat paggawa natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang tunay na pagsisisi ay may kasamang aksyon. Amen. Di ba ba? Mahalaga lagi yung may aksyon. Alam natin yan. Door of faith. Di ba ba? Action with living faith in God knows no defeat. Kaya magpatuloy lamang po tayo sa Panginoon ng may paggawa. Laging may aksyon. Laging gumagawa para sa Panginoon. At kahit kailanman di tayo bibiguin ng Diyos. Knows no defeat. Walang kabiguan sa presensya ng tunay at buhay na Diyos. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon sa umagang ito. Tingnan natin yung mga sarili natin. Baka meron pa tayo mga bagay na mas baka may mas importante pa kaysa sa Panginoon sa buhay natin. Tingnan natin. Yan yung kinabagsak ng bayang Israel. At maging tayo, yan din yung nagiging dahilan ng pagbagsak natin. Merong mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa Panginoon.
yung mga Diyos-Diyosan sa buhay. Di lang naman po mga santo yan eh. Yung mga pinapahalagahan natin, bisyo, pride, social media, relasyon, pera, kasikatan, at marami pang iba na nagiging dahilan ng paglayo natin sa Panginoon. Marami pang mga bagay na nagiging dahilan ng pagbagsak natin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Kung minsan dumadating tayo sa punto na humingi tayo ng tawad sa Panginoon at bumabagsak muli, huwag tayong lumapit sa Panginoon hanggang sa magawa natin yung nais ng Panginoon, yung mamuhay ng may kabanalan. Yung mamuhay ng may kabanalan, bakit? Dahil siya'y banal din. Ano? Magawa natin yung nais ng Panginoon para sa atin. Yung pamumuhay na nais siya sa atin. Yung pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Dapat tayong isuko yung buhay natin, yung mga bagay na mahalaga sa atin para sa kaluguran ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Tandaan po natin, ang Diyos natin ay mahabagin. Ngunit siya'y naghahanap ng tunay na pagbabago sa atin. Amen? Hinahanap ng Diyos yung totoong pagsunod natin sa Kanya. Kaya purihin ang Diyos sa umaga pong ito. Nawa ang Diyos ang patuloy na mangusap po sa atin sa mensahe niya sa umagang ito. Ano po? Kaya purihin ang Diyos sa umagang ito. Ang Diyos ang patuloy na maparangalan sa atin. Nawa patuloy na magkaroon, makita ng Diyos yung pagbabago sa atin bilang Kanyang mga anak, bilang Kanyang mga templo, bilang tayo templo ng Diyos, buhay na templo ng Diyos ay tayo. Kahit nasaan tayo, pwede tayong lumapit at sumamba sa Panginoon. Pwede natin gawin yun sa Panginoon. Kaya purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Wala ibang maparangalan, wala ibang maluwalhati kundi ang nag-iisang Diyos na buhay na laging sumasaklolo sa atin. Salamat sa Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Salamat sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, aming Diyos na mabuti, tapat, dakila, umiibig sa amin. Salamat sa umagang ito, sa patuloy na pagsama niyo sa pag-aaral namin ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat. Pinalalahan niyo kami, Panginoon, kung paano bumabagsak ang bansang Israel. E ganon din naman kami, Panginoon. Nagiging dahilan ay mga kasalanan namin. Mga bagay na nagiging mas mahalaga sa amin kaysa sa inyo, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, tulungan po ninyo kami bilang inyong mga anak, Panginoon, bilang mga lingkod nyo na nagnanasa ng totoong pagbabago sa amin, totoong pagsunod sa inyo. Tulungan nyo kami. Patagpuin nyo kami, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon. Talagang makita nyo sa amin, sa mga puso namin, sa buhay namin. At talaga kami sumusunod sa inyo. Nagsisikap na magbagong buhay, Panginoon. Nagsisikap dahil sa biyaya po ninyo, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, sa bawat araw ng buhay namin. Kayo maparangalan, kayo madakila. Walang ibang mataas, Panginoon. Salamat sa inyo. Yung mga bagay na nakikita niyo sa amin, nagiging mas mahalaga kaysa sa inyo. Dalangin namin sa umagang ito, patuloy na alisin po ninyo, Panginoon. At hayaan ninyo na kayo ang maging pinakamahalaga sa amin. Kayo maging una, Panginoon. Sunod yung mga bagay na pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Pamilya, pagpapala niyo sa amin, Panginoon. Mga ministry yung pinagkaloob niyo, Panginoon. Higit sa lahat, kayo maging pinakamahalaga, Panginoon. Kayo maging priority namin, Panginoon. Kaya salamat sa inyo, Panginoon. Kayo maparangalan, kayo madakila, O Diyos. Dalangin din namin sa umagang ito, mission team, ang Pastor Joseph, Panginoon, sa lugar ng Mindanao. Kaya patuloy na mag-ingat po sa kanila. Nasaan man sila ngayon, Panginoon. Kaya patuloy na mag-ingat at sumama po sa kanila. Ano mga pangangailangan pa nila, Panginoon, na patuloy na ipagkaloob po nila. Gamitin niyo sila sa lugar ng Mindanao, Panginoon. Ng higit, Panginoon. Maraming makakilala sa inyo. Maging yung mga taong binibisita ay magkaroon ng kalakasan, pag-asa mula po sa inyo. Mula sa kanila ay magsimula ang mga gawain, Panginoon, na nais niyo sa lugar ng Mindanao, Panginoon. Pagpalain niyo sila sa lugar ng Mindanao, Panginoon.
sa kanilang pananatili doon, sa kanilang patuloy na paglilibot, pananalangin sa bawat probinsya, Panginoon. Kayong patuloy na sumamat, mag-ingat po sa kanila. Ingatan niyo sila sa bawat biyahe, mga sasakyan kanilang sinasakyan ay patuloy na ingatan niyo, panghawakan niyo mula sa pinakamaliit na piyesa hanggang sa pinakamalaking bahagi, Panginoon. Yung sa mga driver, kayong patuloy na magbigay ng kalakasan sa kanila. Patuloy na pagpalain niyo inyong mga anak, Panginoon. Saan niyo man sila dalhin, mahawakan ng kanilang mga kamay, maapakan na ng kanilang mga paa, Panginoon. Ipagpalain po ninyo, Panginoon. Gamitin niyo silang pagpapala, saan man sila magpunta, Panginoon. Kayong patuloy na maluwalhati at maparangalan sa kanilang buhay. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Kayong maparangalan, kayong maluwalhati, kayong madakila. Ang isa buong maghapong ito, Panginoon. Salamat po sa inyo, sa inyong lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Sa mapagpalang umaga po sa inyo, mga kapatid. Ang Diyos ang mga patuloy na sumama po sa atin at ang Diyos ang patuloy na magpala po sa atin. God bless po sa inyo sa mapagpalang umaga po. Sa Diyos po ang papuri.